May magandang gabi Pilipinas, bahay at het na siyang isang kwentong pinag-uusapan, sinusubaybayan at inaabangan ng buong bayan. Isang kwentong nagsimula sa isang larawan umusbong sa mga haka-haka at ngayon ay nangangailangan ng linaw. Sino nga ba si Vanny Gandler? Para sa marami, siya ay isang pangalang bigla na lamang sumulpot at naidugtong sa isa sa pinakamainit na love story sa showbiz, ang relasyon nina Gerald Anderson at Julia Barreto. Si Vanny ay isang kilalang volleyball player, isang atleta na may ningning siyang sa mundo ng sport. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang pangalan ay naging sentro ng isang kontrobersya na hindi niya inaasahan. So paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagdalo ni Vanny sa shooting ng isang pelikula ni Gerald Anderson. Sila ay nagkakilala at wala tulad ng karaniwang nangyayari, sila ay nagpakuha ng litrato. Ngunit sa mundo ng social media, ang isang simpleng larawan ay maaaring maging mitsa ng isang malaking sunog. Mabilis na kumalat ang kanilang litrato at kasabay nito ang mga tanong at espekulasyon. Matapos ang mga linggo ng espekulasyon, ang katahimikan ay biglang nabasag. Ang balita ng di umano'y breakup ni na Gerald Anderson at Julia Barreto ay sumabog na parang isang bulkan. Agad itong naging headline sa lahat ng entertainment news, isang nagliliyab na trending topic sa social media, at mainit na usap-usapan sa bawat kanto. Ang love story na kanilang binuo sa mata ng publiko ay tila gumuho sa isang iglap. At sa gitna ng pagguhong ito, isang bagong pangalan ang biglang lumitaw at higit na naipit sa kontrobersya, ang atletang si Vanny Gandler. Ang mga larawan nila ni Gerald na magkasama sa isang sports event ay nagsilbing gatong sa apoy. Dahil dito, ang mga paratang na siya ang third party ay hindi na lamang bulong-bulungan. Ito ay naging isang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong industriya. Ang issue ay naging isang pambansang usapin na nagpapakita kung gaano kalakas ang kapit ng mga artista sa imahinasyon ng publiko. Paano nga ba sumiklab ang ganito kalaking sunog mula sa isang maliit na tilamsik? Nagsimula ito sa mga mapanuring mata ng mga netizen na unang nakapansin sa pagbura ng mga larawan at sa biglaang kakulangan ng interaksyon online. Mula roon, lumala na ito ng lumala. Ang mga blind item sa mga tabloid ay nagsimulang magbigay ng mga clue na tumutukoy sa isang aktor, isang aktres at isang atleta. Hindi nagtagal, ang mga pangalan ay direktang binanggit na. Ang media na uhaw sa isang malaking kwento ay mabilis na sinakyan ng issue. Ang digital world ay naging isang korte at ang publiko na nahahati sa iba't ibang kampo ay nagpahayag ng kanilang matitinding reaksyon. Mga kumampi kay Julia na nagpakita ng kanilang simpatiya sa actress. Serong mga bumatikos kay Gerald na muling binuhay ang kanyang mga nakaraang kontrobersya sa pag-ibig. At syempre, marami ang nagbuhos ng kanilang galit at pagkakadismaya kay Vanny Gandler na bigla ang nahanap ang sarili sa gitna ng isang bagyo na hindi niya inaasahan. At sa wakas, matapos ang mahabang pananahimik, nagsalita na siya sa gitna ng ingay at kaguluhan na nilikha ng social media kung saan bawat larawan ay binibigyan ng sanlibong kahulugan. Pinili ni Vanny Gandler na harapin ang issue ng may tapang at katatagan. Sa isang eksklusibong pahayag, diretsahan niyang sinagot ang mga paratang na matagal nang ibinabato sa kanya. Hindi po totoo, iyan ang kanyang mariin at malinaw na sinabi, kasabay ng pag-iit na malinis ang kanyang konsensya. Hindi po ako third party, wala po akong kinalaman sa kung anumang pinagdadaanan ng relasyon ni na Gerald Anderson at Julia Barreto. Isang pahayag na simple, direkta at puno ng bigat. Ito ang katotohanang matagal ng gustong marinig ng publiko. Isang
paglilinaw mula mismo sa taong nasa sentro ng kontrobersya. Ipinaliwanag ni Vanny ang konteksto ng kanilang pagkikita ni Gerald. Ayon sa kanya, ang kanilang pagkakakilala ay purong profesional at nagkataon lamang. So, nagpunta po ako sa set ng kanyang pelikula dahil may kaibigan ako doon, nagpakilala kami, nagbatian, nagpakuha ng litrato, hindi nga, gaya ng ginagawa ng marami. So, yun lang. So, isang simpleng pagkakataon na nabigyan ng mali siya. Walang labis, walang kulang, paglilinaw niya. Tinukoy niya na ang lahat ng kumalat na kwento ay produkto lamang ng malisyosong imahinasyon ng iilan at pinalaki ng social media. Sinabi niya na wala silang anumang komunikasyon ni Gerald pagkatapos ng araw na iyon, na direktang sumasalungat sa mga espekulasyon na sila ay may lihim na ugnayan. Umaasa siyang sa kanyang paglilinaw, matuldukan na ang isyo at igalang ang pribadong buhay ng lahat ng sangkot. Ja, tibias site is Vanny Gandler, kaya siguro ng malaking epekto, hindi siya issue, kundi siya paano tinitingnan ng publiko ang mga kontrobersya. Naging isang malaking eye-opener ito sa marami, isang paalala na ang bawat chismis ay may dalawang mukha at hindi lahat ng nababasa online ay agad na katotohanan. Matapos niyang ilahad ang kanyang panig, maraming netizens ang nagbago ng kanilang tono. Ang dating mga mapanghusgang komento ay napalitan ng mga mensahe ng suporta at paghingi ng paumanhin. Marami ang nagsabing nadala lamang ng agos ng balita at hindi sinuri ang katotohanan. Ito ay malinaw na paalala tungkol sa kapangyarihan ng isang panig ng kwento. Ang epekto sa kanya, isang mabigat na pasanin na unti-unti niyang tinatanggal. Ang kontrobersya ay nagdulot ng stress hindi lamang kay Vanny, kundi maging kay Gerald at Julia. Ang kanilang relasyon ay nasa ilalim ng mikroskopyo, bawat galaw sinusuri. Ang ganitong klase ng panggigipit ay sumusubok sa katatagan hindi lang ng mga individual, kundi pati na rin ng kanilang mga ugnayan na nag-iiwan ng peklat na hindi madaling mabura. Nagbigay ito ng aral. Ang pagiging pampublikong figura ay hindi nangangahulugang lahat ay bukas para sa konsumo. May mga hangganan na dapat igalang sa mga sumuporta. Nagpasalamat siya sa mga bumatikos, isang pakiusap. Sana po bago manghusga, alamin muna ang buong kwento. Huwag maniwala agad sa nakikita online. Ang kanyang salita, hindi galit kundi pag-asa para sa responsable at mapanuring social media. Hamon sa bawat isa na maging maingat at makatao. Sa huli, ito ay isang mahalagang paalala tungkol sa katotohanan at respeto. Bago mag-click, mag-share, mag-comment, tanungin, ito ba ay totoo? Ito ba ay makakatulong? Ito ba ay makakasakit? Sa likod ng screen, may taong may damdamin. At iyan, mga kaibigan, ang pinakamahalaga sa lahat. Magandang gabi at hanggang sa muli!